Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin at inaalala ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayong taon ng pag-asa, tignan po natin sa tatlong aral. Ang una, kalakip natin si Jesus sa lahat ng ating mga paghihirap. Pwede po makita. Alam po ninyo kapag dumarating ang mga mahal na araw, ano-ano ang mga kaugalian na ating nakikita tuwing mahal na araw. Ano? Nay? Palaspas. Ano pa? Penitensya. Yan. Bakit wala akong nakitang nakadapa rito para maapakan? Ganyan ang nangyayari sa mga probinsya. Nagpe-penitensya. Ang iba, pagpunta ka ng Pampanga, nagpapakapako sa krus. Pero dito sa atin, tuwang-tuwa ang barangay sapagkat may pabasa ng pasyon. Libre ang lamon. Kaya kung iisipin natin, sa bawat sandali ng mga mahal na araw, marami tayong kaugalian. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating mga paghihirap. Kahit hawak-hawak ninyo ang litrato ng inyong mga mahal sa buhay, hindi niya tayo iniiwan. Mang-iwan na lang yung ayaw kumain mamaya. Pero ang Diyos hindi tayo iiwanan. Pangalawa, dito makikita natin, nakikiisa tayo sa pagpapakasakit, subalit nakikiisa rin tayo sa kanyang kamatayan. Alam po ninyo sa mga unang panahon, makikita ninyo yung mga puntod na nakalagay roon, SLN. Anong ibig sabihin yun, Nay? Sumalangit nawa. Wala akong nakita na taga-Kalinga na nakalagay SIN. Ano yun? Hindi, sumimpyerno nawa. Kaya kung iisipin natin, tayo na nandito, tayo ay kaisa niya sa kanyang kamatayan. Habang tayo ay may hawak ng mga krus, nagpapaalala sa atin yan. Habang tayo nag-aantanda ng krus, nakikiisa tayo sa kanyang kamatayan. Habang tayo ay naririto na sumasamba sa krus, kasama niya tayo sa kanyang kamatayan. Huwag tayong matatakot. Hindi lang laman ng ating sikmura, kundi ang laman ng ating kaluluwa. Ang Diyos ay kasama natin sa kanyang paghihirap at kamatayan. Pangatlo, tayo ay mga anak ng muling pagkabuhay. Kaya ngayong mga napagod dito sa posisyon, hindi kayo muling mabubuhay. Bakit? Natutulog ka na. Ay gumising ka dyan. Kaya kung iisipin natin, tayo na nandito, pinagdiriwang natin ang mga araw na mga susunod sapagkat ang pinakamataas na kapistahan natin ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay mga anak ng pag-asa. Mga anak tayo ng pananalig na sadyang dapat natin isabuhay ito. Saan ninyo ilalagay yan pag-uwi ninyo, Nay? Bakit sa bintana?
Ano? Bakit sa bintana? Ate. Ha? Saan pa? Pintuan? Altar? Sa pintuan ng biyanan ninyo. Tumatawa si ate. Alam ninyo, kapag inuwi ninyo yan mamaya, saan ka man, dahil mga anak tayo ng muling pagkabuhay, kailangan isipin at saloobin natin na si Jesus ay kasama natin. Si Jesus ay pumapasok sa tahanan ninyo. Si Jesus ang siyang tanging inspirasyon ninyo sa buhay. Habang binawagayway niya yan kanina, nakakatuwa sapagkat yan ang palaging trahedya na nangyari sa akin nung ako'y kura-paroko. Ayaw ng mga tao na may dalang palaspas na hindi niya mararamdaman yung bendita. Dapat nararamdaman niya. Anong ginagawa niya? Idinuduldul niya sa nguso ng pare. Ha? Kaya nagdami ko sore eyes noon. Ewan ko kung galit itong mga taong ito. Kaya nga tayo nandito. Sadya tayong tinawag ng Diyos bilang isang sambayanan para ipagmalaki natin na tayo mga anak ng muling pagkabuhay. Kasama natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Kanina akala ko hindi na matutuloy ang Ebanghelyo. Nalimutan niya ang kanyang linya. Ako na sana magsasabi. Magpasalamat din tayo sa Panginoong Diyos dahil nandito tayo sa sambayanan ng Kalinga. Alam po ninyo, sadyang mapagbigay at mahal ng Diyos ang bawat isa. Sabihin ninyo sa katabi ninyo ngayon, "Tag mo na, di pa ako tapos." Ibubunahan ng pare. Sabihin ninyo sa katabi ninyo ngayon, "Salamat sa Diyos. Tag mo na. Patapusin niyo muna ako, nanay. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa." Sige. Amen. Tumayo po kayong lahat. Sitayin po tayong lahat. Nasalin po natin, sumasampalataya ako